nagaganap ang perilous time, nakakatakot na panahon. Dito po hindi, wala tayong kinatatakutan dahil ang buhay natin ayon sa mga nabasang talata, isa tayo dyan sa gumagawa ng kasamaan. Isa tayo mga minamahal ko na naghahayag ng kasamaan, nagkukunwaring Kristiyano, ngunit nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo nagsasabi, may pag-asa ang mundo. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang batas ng tao, talagang kahit gamitin yan, kulang pa rin eh. Hindi nasusunod ng tao. Ngunit ang batas ng Diyos, na ikaw mismo at ako ay naranasan natin, nais nating gumawa ng kasamaan, ayaw na natin. Bakit? Meron tayong tunay na takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naniniwala tayo pagka tayo bumalik sa dati nating kalalagyan, totoo po, may impyerno. Kaya yung mga tinawag na nauna hanggang kasalukuyan na nanatili, mapalad ka, mapalad tayong lahat, nagpapatuloy tayo, ngunit yung mga tumalikod, nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Nasa langit ka na, tatalon ka pa doon sa kapahamakan, walang kabuluhan. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na sa huling panahon, ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, tayo po maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang tayo'y lubos na pagpalain ng ating dakilang Diyos. From the book of Philippians chapter 1 verse 27, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 1, talatay 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Ito ang nais ng ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, kahit hindi natin sila makapiling, ngunit yung turo at aral nila nananatili sa puso natin. Isinasagawa natin, mga minamahal ko, ang tungkulin bilang Kristiyano. Ang inyong lamang pamumuhay, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang iyong kalalagyan na kayo'y matibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Mga minamahal, we're preparing for the celebration of the Talipaw Sulok Fish Mission. Isang buwan na lang, mga minamahal ko. September na yun. Susunod na buwan, October. Sino ang gagamitin sa huling panahon? Na ang kaganapan ngayon, na kasamaan, i-refresh natin yung kabutihan na ng ating mahal na Panginoon. Kung saan ipinangaral ang Ebanghelyo, regardless kung maging sino man yung taong yan, mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ngunit nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pag-ayuno, pananalangin, pagpapagal ng propeta ng Diyos, umakyat sa Talipaw Sulok. Ang buhay niya, ibinigay niya. Kapwat may, ano man ang mangyari, ang dala-dala ay ang Biblia, mga minamahal ko. Ang dala niya ay pag-ibig upang mapakain ang mga nagugutom doon. May mga dala siyang bigas. Amen? Anong pag-ibig? Mga minamahal ko. Kaya ang bawat isa sa atin, kung anong puno, siya rin dapat ang bunga. Hindi magbabago ang ating pamantayan na tayo ay iniwan at itinalaga sa huling panahon upang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, mga minamahal ko, upang gamitin tayo sa huling panahon na ito. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko,
Huwag kayong mga balisa. Don't worry, sabi ng malabay noon. Sometimes we worry. Pero pag nagpuri tayo, mga minamahal ko, nagiging happy tayo. Dahil ang banal na espiritu ay sumasa atin. Hindi kayang bayaran yan na anuman salapi. Ang maraming may salapi ngayon. Nakasalang sila sa alanganin. Anong pakinabang? Angkinin mo lahat ng kayamanan sa mundong ito. Wala ka namang kapayapaan. Dito kahit mahirap ka lang. Kahit tuyo lang ang kinakain mo. Masaya tayo, mga minamahal ko. Yun ang inuulam mo. Masaya tayo, nagpupuri. Nag-hallelujah. Pero hindi naman pinahintulot ng Diyos. Tapat ka eh. Kaya sa Pasko, ang kakainin mo, ham. Amen. Masarap na. Fried chicken na. Bakit? Ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko. Atin pong basahin. Dito po sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 6. Filipos Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at tayo na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. 100% for sure. Kilala ng ating minamahal at ginagalang na parents in the Lord, the beloved children, ang Diyos totoong tumutugon sa panalangin, mga minamahal ko. Narinig ko ang patotoo ng ating dearly beloved pastor. Mula sa ating dearly beloved assistant pastor, walang makain. Nag-ayuno. Gutom talaga ang ating dearly beloved pastor. Nanalangin siya. Malapay nun, bigyan mo ako ng 20, bahala ka na. Could you imagine? Ang pusa may daladalang pagkain sa harap mismo ng ating mahal na pastor at ibinigay na may paggalang pa, mga minamahal ko. Tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa anumang bagay, huwag kang mabalisa. One time, nailak yung main door ng ating dearly beloved pastor sa bahay nila, dearly beloved parents in the Lord. Wala, Panginoon, buksan mo. Manalangin. Sa pangalan ni Jesus, magbukas ka. Biglang tumunog. Click. Ibig sabihin, nabuksan yung pintuan. Amen. Kaya kung isa-isahin natin ang mga himala, since the very beginning of this ministry, hindi nag-alala ang ating dearly beloved pastor na sinasabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi ang lahat ng bagay sa mamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Kayo rin ang makakasagot nito. Kailan kayo hindi tinugon ng Diyos? Di ba yung last minute, lang segundo na, wala pa rin tila hindi mangyayari. Mangyayari po. Dahil ang Diyos, tinitingnan niya lang kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Pero pag nakita ka niya nang umiiyak, nagsusumamo, totoo po, mga minamahal ko, napakabait ng Diyos. Kahit sa mga kalamidad, hindi ka matatakot. Kasama ko ang aking beloved wife noon. Yan po sa dako ng Malinta. Napakalalim ng baka. Ito, hindi na tayo makauwi. Tinignan ko ang sisar ko. Sabi ko, ba't ka nababalisa? Minsan nga ang problema, crowd, walang tubig. Ngayon, sobrang tubig, nababalisa ka. Yun ang problema, dapat nagsanay kang lumangoy noon ng bata ka. Hindi bali, iniligtas tayo ng Diyos. Marami na mahal, isang trailer ang bumugad sa harapan namin. Biglang umarangkada, mga minahal ko yung tubig, hinawi niya. Sabi ng mahal na Panginoong Jesus, sundan mo anak, hindi kayo malulunod. Ililigtas ko kayo. Nakarating kami sa Pampang. Could you imagine? Nandun na kami. Pagka umiiyak si God. Umiiyak ako dahil napakabuti ng Diyos. Sa lahat ng bagay natin, siya mga minamahal ko. Sa magitan ng pagsusumamo natin, ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay totoong makapangyarihan. Huwag kang mag-alinlangan
dahil siya'y tapat magpakailanman. Sino magtitiklara ngayon sa buong mundo ng kabutihan, kapangyarihan, kaluwalhatian, kaligtasan ng ating mahal na Panginoon mula sa Kanya? Ikaw at ako sa huling panahon na ito. Unang Kronika, Kabanatang 16, Talatang 24, atin kong basahin. Ito po sa aklat ng unang mga kronika, Kapitulo 16, ang talatay 24. Ipahayag ninyo ang kanyang kalwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamahang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Amen. Ipahayag ninyo ang kanyang kalwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Alam niyo, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Pag sinabing Pilipino, English speaking yan. Amen? Mga minamahal ko, lupang hinirang nga talaga tayo. Doon sa ibang bansa, kaya